Good morning. So, in the business industry, good morning din na permi sa corporate world. No? So, that's why, good morning everyone. So, by the way, my name is Mara, Assistant Sales Manager, and with me is Star, Assistant Manager po ito, pero wala pa siya. Then si Ken, AJ, and si Winston katong naka-white. So, we are the sales staff of Grandland Incorporated. No? So, first, ilakon sa nato kinsa si Grandland, especially katong mga bago pa dari, no? Mga bago pa ni halos dari. Pero na mga makita na familiar. Kisa ang mga bago dari? Daghan yun ang bago. So, karon no, maminaw gyud ta sa ato ang sa presentation, kay especially mag-open mi og manning diri sa tagong sa Gaisano Grand. So, dili ba lang may permi na adari, so kamo as seller, at least kaila mo kinsa ang developer. Okay, so let's watch first a walkthrough video of Grandland Incorporated. Who are we? You might have heard of us before. Building homes, developing communities. Since 2012, we have made great strides in the real estate market. With a commitment to deliver high-quality, value-added products that offer inspiring experiences for customers nationwide, our products continue to win praise across Visayas and Mindanao. The next focus for Grandland in the future lies in inspiring better community development to create better living spaces for each city. This is Grandland. We bring happiness, harmony, home with the products and services we create. We don't compete, we complete. Our projects enhance the communities around us, sparking a synergy that makes all stakeholders better than we found them. This added value ensures that your investment with us continues to appreciate over time. The world is always changing, but our passion to build homes and develop communities will never stop. Grandland will always be all in for you. So that is Grandland Incorporated. Okay, so ang main developer is Grandland Incorporated. Okay, kaya natin quiz niya, no? So, maminaw yun ta. Kaya natin mga pahalipay gamay. Okay, so, first, mauli siya ang ato ang mga staff na maka-assist sa inyong kung wala mi, kay naara ko yung lain na maka-assist. So, let's start sa kay Tatiana, our manager. Mara, Star is the assistant sales manager. Si EJ, si Faith, si Vanessa, si Ken, si Darwin, and si Winston. So, sa mga group chats ninyo, or kung wala pa mo sa group chats, no, kindly ask for kinsa ang nag-invite sa inyo na dari na i-add mo sa group chats. Kaya naani siya ng mga admins. Kani sila ng mga admins ang maka-assist sa inyong kung naamoy mga clients na need ninyo magpa-help, mag-close deal. So, willing kaayo ni sila nga help sa inyong to close that deal. Okay? So, these are the sales staff of Grandland Incorporated. So, si Grandland is, nag-start din siya sa real estate industry around 2012 sa Cebu. So, 2012, nag-start siya sa Cebu, then nag-expand siya sa Davao 2017. So, medyo young pa si, si Grandland in the real estate industry. And si Grandland is the real estate property arm of the Gaisano Grand Group. No? So, known si Grandland sa iyahang big company, which is ang Gaisano Grand Group. No? So, sister's company na siya. No? So, Gaisano Grand Group is the fifth largest retail chain in the country. No? So, 46 malls na sa Visayas and Mindanao. No? And 9 largest retailable assets in June 2021. Okay, so tanang Gaisano Grand is known na ang partner ni Grandland. Kaning Gaisano Mall dari sa Atbang dili na siya. Lahi na po na siya nga Gaisano. No? So, we are partner with Grandland and other. Ipakita na kung kinsa pa ang uwan. So, this is the founder, si Modesta Singson Gaisano, which is nag-start na siya sa iyahang business in
Cebu. Merchandising yun na ang ilang business. No? So, nag-expand into mga malls, kana siya. That is why naghinay-hinay na siya kadaghan. So, muli siya kung na-mention, si Gaisano Grand is the real estate property arm of the Gaisano Grand Group. Okay, next. So, these are our partners. Kung familiar mo, no, kung nakaato na mag-Davao, so, si Grand Regal Hotel is sister's company na siya ni Grand Land. No, kay Gaisano Grand Group, gihapon na siya. Then, kung makaato mo Cebu, we have hotels na the Regal Suites and the Noble Hotel. Kaya siya. Then, Grand Land is partnered with Dusit International sa atong Cebu projects. We have existing projects sa Cebu and sa Davao. Okay, so pero sa Luzon, wala pa tayo projects, no? So, ang existing pa lang is sa Davao and sa Visayas. Daghan na po the projects dito. So, these are the awards garnered by Grand Land Incorporated from 2012 up to recent. Kaya siya tanan. So, these are our projects, especially no, sa mga wala pa kabalo. So, first is, kani siya, si City Homes. City Homes is based na siya nga project na mo sa Milanilla, Cebu. No, matigala mo nga nung nagkuhan maling sa Cebu maling. No, so kamo as sellers, pwede mo mamaligya sa tanan ng mong projects. Pwede mo mamaligya sa Davao and sa Cebu projects. Same commission, same na siya tanan, same incentives. Okay, so City Homes is located in Milanilla. So this is housing, no? Housing ang inyong, physically housing siya, but ang lot niya is naka-mother title, so condo title ni siya. Dili na siya same sa title sa house and lot. No? So this is a horizontal condo development of Grand Land Incorporated. Unique po siya. Nakadungog na kung anak. Wala pa no. Oh, so kana siya, lahi ni siya kay silang tanan owners ang tag-iya sa lot. No? So foreigners can buy. No? So mo ni siyang nindot ani kay kung naamoy mga client ka foreigner na, di ba? Ako bang foreigner ganahan dito sa housing. No? So kani nindot ni ma-refer ninyo. Sige. Next. So we also have the Amani Grand Resort Residences. So si Amani Grand Resort Residences is located di siya sa Mactan, which is 5 minutes away from the airport lang yun, no? So, naanami mga nahuman na buildings ani, na natay ready for occupancy, na pwede na mapuyan ni client and maparentahan niya. Okay, so, for more details, ani, pwede mo mag-chat sa mga Cebu na admins. Kami kayo pa may makatubag, no? So, we have Cebu sales staff gihapon na maka-accommodate sa inyo, ha? Yes. So, we have the Grand Residences Cebu. So, si Grand Residences Cebu is our flagship project. So, pag-start ni Grand Land tungkod, mo ni ang first ever project na gibaligya ni Grand Land. So, ang first building ani kaning Tower 8 is functional na siya. Ang kaning first tower is na siya condo, tapos na siya hotel. Pero di na siya condo hotel. Okay, so some floors kay hotel siya, some floors kay condominiums or residential. Okay, so kung naamoy plan na mag-visit sa Cebu, pwede mo book hotel. Ang name hotel is Noble Hotel. Okay, so existing na po na yung swimming pool, so wala siya exactly. Then, the Grand Tower Cebu. The Grand Tower Cebu is a 30 story na project ni Grand Land. So, sa 30 story, naatay condo hotel, naatay retail spaces, naatay offices, ani. No? So, ang mag-manage ani kay si Dusit Princess. Puhol na siya hotel po. And kani siya, located ni siya sa Cebu City. So, likod ana, wala siyang SM. SM na Cebu City. And of course, our first ever project sa Davao, si Amani Grand City Gate Davao. Kadungog na mo kay Amani Grand City Gate Davao? Yes. Okay, mga gamay lang yung. Kadungog na mo? Yes. Ginhandi ay. No, so si Amani Grand City Gate, ay nag-start yung cell ani niya 2017. No, so pag-start ni Grand Land sa Davao around 2017, gi-launch si Amani Grand City Gate, which is ang color blue building is 1.9 million pa na siya pagbaligya. No? So, karon nasa 5.3 na siya.
Yes, anak ka, kuan ang yung inflation, anak ka paspas, appreciation sa iyahang, sa iyahang price, no? So, maayo kayo na siya na ito ma-explain sa itong client that for investment, yun ang condominium. Dili lang niya puyan, some are iyahang puyan, but kung investment, yun, nindot kayo na investment ang condominium sa Davao. Grabe kapaspas ang iyahang appreciation sa iyahang price, no? Maski asa ang condominium. No? So, especially ang atong projects kay very convenient sa tanang lugar, no? Like for example, doon kay siya mall. Naay mall na walking distance lang ani sa atong projects. Doon lang palengke, police station, church, hospital, and mga schools. Doon rin kaayo siya. No? So, this is Imani Grand City Gate, Davao. Next. So, kani siya karon kung makaadto mo sa Gaisano Grand City Gate Buhangin, nakaadto na mo dito? Yes. Kinsa ang wala pa? Si Sir lang isa. Si Sir na naka-violet. No? So, halos tanan nakaadto na dito. So, kung makakita ako sa atong mall dito, sa likod ra yun located ang Imani Grand City Gate na project, no? So, ang atong makita dito upang naka-building. But ang color blue o yellow, ang makita dito nato nga halos ay ang blue is human yun. Ang yellow is hapit na yun siya mahuman. No? So, sa karon ang RFO or ready for occupancy sa mga wala ka familiar sa ang mga terms dito, ang RFO is ready for occupancy na siya. So, meaning, ready na mapuyan ang unit or pwede na siya makamove in tayon. No? But, ang kaning blue is wala na tayo available. No? So, usahay na siya nag-reopen, but grabe yun siya maabtan half day or isa ka adlaw. Mahali na dayon. No? So, si building blue ang sold out na as of karon. So, si building blue is, naana siya 9 floors, and si building yellow is 12 floors. Sa karon, si building yellow is ongoing ang turnover. So, kung naa may client ka nangita o kanang hapit na ma-turnover or hapit na mapuyan nga unit, pwede na po siya ma-refer sa color yellow or building B na building. Okay? So, we also have building D, si white building, and si building C, si red building. 12 floors po na siya, and ma-turn over si building D next year, ang target, and si building C also next year or 2026. No? So, ang kani siya tanan pag naatay mahalin karon na year or makahalin mo na current tuon na si Amani. Kasi familiar dahil current tuon. Wala. 5 lang. Wala, no? So, masaktan ako. That's why nag-seminar, no? So, sa mga wala nakabalo, ang rent to own or RTO, kung naman sa group chat, so matingali gusto may RTO. So, ang RTO is rent to own. Ang good thing ani rent to own is, maski dili ka fully paid sa unit, pwede na din mo mapuyan once mahuman na ang unit. No? So, muna siya ang nakamaayo sa iyaha. But kay bayaran na move-in fees. First, bago ka makapuyo. Move-in fees is 2% na siya based on total contract price. Nana siya sa mga sales kit. No? Nana yung 2% diha. So, maura na ang bayaran ng client para makapuyo na siya sa unit. No? So, mga tanak ko, kinsay maka-explain diri sa rent-to-own? Kinsay maka-explain? Dali, kinay price. Wala. Dali lang. Dali, kaya ako ba yung good ma-confuse yung ani rent-to-own, ma'am? At least, basig sa ako, na-confuse sila ba? Basig sa mo ka, mas ako sa boss. Good morning, everyone. Ang rent-to-own, maka-avail mo ani, maski wala pa siya na fully paid, pwede na ninyo siya mapuyan. Same time, nagabayad mo. So, mas gaan-gaan sa ato ang kuan kay kanang mapuyan naman nimo. So, buto sa buot, murag maimuhan na gyud ang unit, murag na gyud mo at least ka nga maimuha gyud ang unit. Kay while renting, while
while ka na nagpuyo na ka, hinay-hinay naman po kagbayad, dili man mo siya buo na bayad. Unless otherwise, kung dalang kagkwarta, pwede mo i-qualify. Basta ang first na gitana, ang sa rento o kaya na lang yung mga mobility. Na 2%. No, so mo siya sa rent to own. And, nako i-add up. No, so when nagbayad ka, so of course, katutangan ang nabayad ni client, madeduct ko sa iyang total contract price. No, so dili mag-worry si client, kaya basig matingala siya, ay, basig dili ma-add. So, after ana, mag-loan pa man na siya sa bangko. No, so, after payment sa equity, same na yun siya o procedure kung magpalit siya house and lot, ana, condominiums. So, after sa equity o bayad, the remaining balance, pwede siya mag-bank loan, mag-in-house financing, or pag-ibig. So, pwede may pag-ibig financing. Okay? So, nasabtan na ba ang RTO? Yes. Okay, very good. No? So, natin questions? Ay, kung kaulaw question mga ma'am and sir, ha? Dili biya may perfect dali na physically. So, at least na kami dali. Makatubag tayo sa inyong questions. Natin questions? Bilang ka percent ng equity? Oo. So, ang equity na itong ma'am sa rent to own is nasa 10 to 12%. So, ang remaining balance ala niya is nasa 88 to 90% ang iyahang ka-loan sa bank. So, kinsa pa dali? Other questions? Wala. So, nakasabot ra. So, next. So, these are our future developments. So, wala na human diha ang atoang, ang atoang pagbaligya. So, daghan pa may pinabaligya or projects. So, we have Lalang High Street. So, kani si Lalang High Street, dili siya ginabaligya. This is a commercial space na for rent. Iklaro yung mga clients na ganahan ng rent. So, kani siya, tapad lang siya sa Grand Regal Hotel. So, business, ni siya, mga spaces, pwede siya office niya or mga coffee shops, kani siya. Next, located sa Lanang or tapad lang na siya sa Grand Regal Hotel. Then, the Borough at the Amani Grand City Gate. So, kani siya is fronting lang yun sa ato ang Amani Grand City Gate na project. No? So, kanang color blue na makita na to, mauna siya. Katubangan rin na siya. So, this is a 2-story na commercial spaces for lease. No? So, kung naamoy mga clients na ganahan business of coffee shop, laundry, or kanang water, kana siya. Pwede na siya diha. But, paunahay ni siya. Kay dili kami ang mag-handle sa listing. Ang nag-handle ala is kay Sara Grand gihapon. No? Okay. So, kani siya is ang pinakalako na project puhon ni Grandland, no? So, this is a 22-hectare project ni Grandland puhon sa may diversion road, Kabantian na siya na portion, fronting Laverna Hills ni siya. No, kani siya is a 22 hectares na township. No, so we have ang estimate ani is 35 buildings puhon. No, so kana siya kani makita na tong nadako mo ni siya ang Gaisano Grand puhon na mall, which is mo ni siya ang pinakadako nga Gaisano Grand dapod ni itukod nila. No, so the rest atong mga makita dahil diha is ang commercial buildings, condo na daghan ako kay mga baligya, mga condo hotels, mga hotel, kana siya. No, daghan kayo. And tapos na siya commercial lot na for sale puhon. No, so makabaligya gihapon wala bultog yun yung mabaligya na. Daghan pa kayo. So, kani siya si Juan Oro. Si Juan Oro is tapad lang po siya ni Amani Grand City Gate. So, kani siya is makita or located na siya along Kabantian Indangan Road na nadalan. No, so makita na to, this is a 10-story commercial building, tapad ni Amani. So, mali siya for lease, gihapon ni siya, dili ni siya for sale. So, kung murag, mas ideal siya for BPOs, no? Sa mga BPO, mga call center, or mga nag-office, kani siya. Very convenient ang iyahang location. Accessible kaayo. So, kani siya puhon ang mahitabo sa buhangin.
diha sa Maymilan. No? So, kanis ni Gaisano Grand City Gate Mall up to the Palazzo is a 10-hectare project ni Grandland. No? Or ni Gaisano Grand Group. Perting na kung agin niya, 10 hectare na siya tanan. No? So, ang exact location sa itong project is Kabantian Indangan Road, Buhangin, Davao City. Okay, no? So, Kabantian Indangan Road, Buhangin, Davao City. So, makita na to, Monis Biman Oro, katong commercial, na 10 floors. Si Amani Grand City Gate, si The Piazza, no? I-discuss na ko later si Palazzo, ang newest project. Okay, and we also have parking building, no? So, makita na to unsa ka convenient, accessible, very accessible kaya ko project. Walking distance si ang mall, napagili sa mall diri, NCCC. No, so go ka book yung mall. Na wet market, na dry market, na ang transport, dali agi kay na taxi diri, na jeep. No, so hindi mo problema yung mga clients. 10 to 15 minutes away from the airport na po ang project. Isa na siya actually sa selling point ninyo as sellers. Mao mo na ang ginapangita sa mga client, ang accessibility. No, of course, kung parantahan na niya, mamutanan na ang iyang mga mag-rent, future na mag-rent, no nga. Kung sa kalayo na ma'am, no, so muna siya, ma'am, doon nagitimig mall, doon nagitimig airport. So muna siya ang ato ang selling point kay Amani Grand City Gate. So, kani siya, let's watch sa ato ang updated na video sa atong development sa Buhangin. So, wala na siya dito. Tala. Kaning diri itungkod si Piat sa Kuhol. So, community na kita siya diha. So, si Amani Grand City Gate is 60% ang iyang amenities, 40% residential. No? So, kana ang nasa tunga is amenities na siya tanan. So that is our update for the Gaisano Grand City Gate project. Ay, the Amani Grand City Gate ay. No? So this is our building A. So kung makabisit mo dito, kindly ask na lang sa schedule para makasulog mo mismo sa ato ang building A. Maski sa lobby lang. At least makita ninyo in person ang ato ang project. Lobby, kaya siya. So each building na agi na sila lobby. Kanya-kanyang lobby din na sila. Conference, hallway. So this is our studio, no? So ang typical studio or a standard size na studio unit ni Amani is 26.84 square meters. No? So 26.84 square meters. Tanan ang units na ay balcony. No? So kung na-ako'y client sa mangita, ma'am, di ko ganahan ng balcony. Ma'am, wag may ma-offer, ma'am. Kinagi balcony tanan. No? So, with balcony yung tanan ang ato all units. No? So, sa atong makita, only siya ang actual na ma-deliver or ma-turn over kay client. No? So, ang whole unit is fully finished din na siya. No? So, meaning, naka-paint na ang iyang walls, iyang ceiling, na siya, naka-tiles na siya, wood ceramic plank tiles, ang ato ang floors. And sa CR is, lala na siya toilet, lala sink, and lala siya shower type, telephone type na shower. Then, sa atong kitchen, lala na siya kitchen cabinets with granite countertop, naka-granite countertop na siya. Then, lala po na siya faucet. No? Ang atong ceiling height is 3 meters. Taas na siya. Dali. Ang kataas-on nala niya is 3 meters. Medyo taas. No? So, muna siya exactly ang ma-deliver kay client upon turnover. And for our one-bedroom unit, ang gina-offer na mo is 45 square meters. Dako ang atong one-bedroom. 45 square meters. Kani siya.
So si Amani is nag-offer lang siya og studio and 1-bedroom unit. No, so walay gina-offer nga 2-bedroom, 3-bedroom kay Amani. Okay? So only studio and 1-bedroom units only. 1 bedroom. Like questions kay Amani? So additional day, no? So additional day kay Amani. So makita na to colorful ang iyang color, no? So si Amani is a London-inspired project, but ang iyang color na blue, yellow, red, and white is inspired by our Philippine flag. No? So that is why mauna iyang color. Ang uban ma'am, police station diha. No, color blue modification. No, so mauna siya inspired by our Philippine flag si Amani Grand City Gate the project. Okay, so let's proceed sa atong the Piazza project. So that is the Piazza. No, so ang pag-pronounce ana is Piazza. the Piazza. So ito is Piazza. Piazza. No, so di pizza. Ako pa mahimog yung pizza. Matingalan ni ma'am, ikuan na good, magdala client ba ma'am? Tuluin mo gud akong client ma'am sa pizza ma'am. Alam mo, wala yung mga project diri nga pizza. No, so ay kita as sellers, dapat kapalugid tao sa atong pinabigyan, no? So dapat we pronounce it correctly. So that is the Piazza, no? The Piazza at the Grand City Gate. So ang meaning ni the Piazza is plaza na siya. So this is derived from the Italian word plaza. So wala siya plaza. No? So ato ang Piazza is an Italian-inspired project. No? So as we can see, no, architecturally na design is Italian ang isundugan, no? Or European din ang iyang style. No? So, see, the Piazza is a 13 physical floors project. So, 13 floors the Piazza. So, we have 3 basements and 10 above ground floors. 3 basements, 10 above ground floors, kaya 13 floors. No? So, unsang makita ninyo na wala man number? 4. No? So, walay number 4. No? So, that is because ang tag-iya or ang kanang mga isano is inchik muna sila. So, number 4 is malas as per feng shui. So, number 4. Kinsa na birthday na yung number 4? Dili ka malas, ma'am. So, sa mga di makaka-inchik, ma'am. Dili, o. So, dili ra. No? So, sa inchik lagi na siya, ma'am, no, malas. So, wala may mga number 4. Ang mga units ni Ampak gina siya. From 12 to 15. Kaya wala po ni number 13. No? Pati sa sa elevator, wala may number 4. No? So, diretso na siya o 5. No? So, kana siya. Matingala magod po, tulo ka po plus dapat 10, dapat 10 wala diha. So, dapat siya 11. Kaya wala siya number 4. Dali, ang bakal siya. No? So, see the Piazza, ang iyahang amenities, lahit po di siyang design. So, ang ato amang area dito kay paubos siya. So, pa-slope ang atong area. So, kani siya, pababa ang iyahang design. No? So, ang pinakaubos niya, mao ang amenities. So, sa pinakaubos na dito ang swimming pool, ang garden, ug ang playground. No? So, kung makita kani siya kanang swimming pool, na siya sa basement 3. No? So, nindot kaayo ang mga naay units dere kani. Naaman tayo units dere sa basement 3. Ang mga naay units dere na ay access pa ato sa amenities. No? Mugawas ra sa balcony, na sila access. Mao na ang nakanindot
3. Ang uban ng good, pag makimun tamang na aming unit sa basement 3. Maski kita man siguro maglaing mo yung basement. No? Diba? So, kailangan ma-explain din nato kay client. Ang basement 3, nindot kaayo. Kung naapo ka sa basement 2, ang unit mo kay ang amenities side. Very nice ang ato ang basement units. But, mas dagko na iyahang site, mas mahal siya. No? So, the bigger the cut, the higher the price. No? So, and the higher the floor, the higher the price. No? So, kung naala siya sa 11th floor, mas mahal na siya compared sa 2nd floor. No? So, ingana ang ato ang pricing. Okay? So, sa 2nd floor, ay sa basement 2, basement 1, and basement 3, naadiha located ang atong parking areas. No? So ang parking na to, lahipod na siya nga purchase. No? So, kung mamutani si client, ma'am, kung mapalit kong unit na nagdahil ko parking, wala no. Oo, that is because si parking is lahip ang iyang title. So, need yun na siya paliton. No? So, dili po dato kung si client. No? Ma'am, kung palit unit, paliton niya ang parking. So, dili siya ingana. No? So, dili siya required. Ang uman mong good, anaon na nila kay, syempre, lahat ang upan ng commission. No? Napo na siya incentive. No? Si parking. So, dili na siya required na magpalit ang parking. Okay? So, dili ko pwede na magpalit ang parking si client na wala unit. Nakabay mo palit. No, magpalit ng 5 kayo ka-parking. Naka-unit, ma'am. So, wala ba yan, ma'am? So, dili na siya pwede. Okay? So, kailangan 1 studio unit is equivalent to 1 parking. No? So, 1 bedroom unit and 1 2-bedroom unit, pwede na siya mag-purchase o 2 ka parking. No? So, kaya lang siya. Pero kung studio lang ka, isa lang ka parking ang pwede. Okay? Question? Wala. So, next. So, kali siya, mauli ang ato ang piazza, no? So, si piazza is na ay 2 ka building. So, sa atong piazza 1, naatay 701 units. Medyo na po gini atong building. Sa piazza 2, naatay 788 units. Si palazzo, naatay 693 units. Ano siya? 692. So, mo na siya. No? So, natay swimming pool, natay lagoon. Kani siya makita na itong lagoon. So, ang lagoon dali is existing na siya. Dili na siya pwede hilabtan. So, gihimo na siyang part of the amenities sa ito ang Amani and the Piazza project. Okay? Next. Okay, so muli siya ang floor plan sa ito ang basement 3, no? Sa ito makita, muna akong giingon nga units. So, tanang units anak niya na ay access pa ito sa amenities. So, for the basement 3, mauna siya ang na ay access sa amenities. Okay, so sa likod anak, mga parking units. Sa basement 2. So, ang 2-bedroom na to is nag-start sa 2nd floor. 2nd floor up to 11th floor. No? So, duha lang kabuok ang ato ang 2-bedroom per floor. But as of now, sold out lang atong 2-bedroom and 1-bedroom. No? So, ang atong 1-bedroom po, tagduha na po na siya sa ka-floor. Kani siya 281 and 253. So, karon ang nabili na to is studio units lang yun and bigger cut the studio units. Katong naa sa basement 3, basement 2, and basement 1, dagko na nga units ang nadiha. So, napatay ma-offer na units. Then, so sa ito ang studio is 26.85. No, nakikita niyo yung difference sa itong Amani. Si Amani is 26.84. Si the Piazza is 26.85. So, 0.01 lang yun lang difference. No? So, almost the same lang yun. Same layout. And mas high-end lang yun si Piazza compared kay Amani. So, ang deliverables anak ni Piazza is mas mahal compared kay Amani. No? So, the 1-bedroom is 38.50 square meters. Ang ato ang layout ani or ang ato ang actual na 1-bedroom is duha iyang access pa ato sa balcony. No? So, sa living area and sa bedroom area. Diha banda. Ang ato ang 2-bedroom is 71 square meters. Duha kabuok ang iyang bedroom, of course. Duha iyang balcony. Duha ang iyang toilet and bath side.
but sold out pa ni siya karon. No? So, mag-announce kami every time na ay ma-reopen. So, kani siya, mauni siya ang bigger cut na po, or katong dako nga size nga studio unit. That's why ginatawag na ko siya nga bigger cut, kay mas dako magod siya compared sa itong standard na 26.85 lang, diba? So, kani is 43.85. Dagko kay ang cut sa ato ang basement units. Kani siya, basement 3, kay dahil siya garden area or garden deck na pwede mabutangan o mga flower ni client. Next. So, kani siya, mauni siya ang among new launch na project namin. So, let's watch a walkthrough video first. Si Palazzo is likod regular siya sa The Piazza 2. No? So, muna siya nasa likod. Si Palazzo, napunta siya yung iyahang pool, iyahang amenities. So, ang nindot kay Palazzo kay exclusive kaayo siya. No? Or nasa siya privacy compared kay Piazza 1 and 2. Kaya dako man siya, shared amenities. While si Palazzo, nasa siya iyahang amenities, nasa siya iyahang world. No? So, kani siya. So, wala siya ang atoang amenities ni Palazzo. Nagyapon siya lower ground 1, 2, and 3. 13 physical floors gihapon ni siya. Ano siya? Wala siyang pool. Wala siya gazebo, open garden, and garden view. So, muli siya ang sample na floor plan. So, puhon ani ang mahitabok kay Palazzo. No, so nana siya iyang garden, nana siya yung lobby niya. Kanya-kanya gina silang lobby per building. So, and by the way, no, ang ato ang gym sa The Piazza is 2 floors na siya. Nasa Piazza 1. Ground floor and second floor. Daghan pong amenities dito sa Piazza. Shared amenities, gihapon na siya ato. So, kani, si Palazzo kay mas gamay ang iyang studio. No? So, 21.94 square meters na siya. And ang iyang balcony, pseudo balcony. Meaning, murag balcony. No? So, mas gamay ang iyang balcony compared sa Amani at Piazza na to. So, pwede na gito mo si client. Kung ano na yun, murag na sa Paris yung mga balcony. Tawag na is pseudo balcony. No? So, kana siya ang iyang layout. So, for the 1 bedroom, dako ang atong 1 bedroom, no? Nasa 44.46 square meters ang atong balcony. Ay, ato ang 1 bedroom area na unit. Tapos, mas dako ang iyang living and iyang dining area. And for the 2 bedroom, mas gamay na si 2 bedroom compared kay Piazza, no? So, 52.56 square meters ang iyang 2 bedroom. So, sa mga ganahan mo adto sa ato ang showroom, no, to visit. So, ang ato ang showroom sa Buhangin is located lang yun sa Quezano Grand City Gate, ground floor. Sa likod na siya banda. Kung katuod mo sa Penrose, linya na siya sa Penrose. At bang nag-finish siya sa Abadi Grand City Gate na kondo. No? So, fronting ana, muna na itong showroom. Ang showroom na to is open from Mondays to Sundays from 9 a.m. to 7 p.m. Maski holiday open me. No? So, wala yung excuse na dili maka-visit. No? So, tanan, welcome dito to visit our showroom from 9 a.m. to 7 p.m. So, kani siya is nagadawat yung payments, reservation,
submission of documents. So, tanan pa rin niyo mabuhat dito. Kinay sales staff, mo assist, and dapat tayo cashier dito. And these are the list of requirements. So, muna siya ang amuang showroom dito kung makabisit mo. No? So, natin question sa itong project. Wala? Ma? Sa gawas, yun na sila, ma'am. Mangita silang parking. Ma'am, pero, basic magkut sa wayon sila sa guard. Na may nga na ba? So, kung may mangita din silang parking area, ma'am. Pwede. Oo. Wala pang good code. Kung sa mall po sila, hindi pwede mag-park sa mall. So, as of karon, nag-parking pa sa gawas, kaya di pa man busy dito. No? So, by the time mo abot ang panahon na mahuman mo na wala na sila ka-parkingan, ma'am. Natay parking building po na pwede nila mag-marentahan. Oo, natay 6th floor na parking building. Any questions? Yes, ma'am. Ma'am, ang good thing sa condominiums kay tanan pwede mo palit, including foreigners. So, tanang nationality, pwede din mo palit ang condominium. Unlike sa house and lot, di ba? House and lot is only Filipinos lang ang makapurchase dali sa Pilipinas. No? So, kung mga wala kabalong foreigners are not allowed to purchase house and lot or lot sa Philippines. So, pag condominiums, pwede kayo mga foreigners. And ang good thing is ang foreigner o ang Pinoy, pareho ang requirements. Wala tayong payo lang ang requirements. No? Ha? Yes, we accept any religion po, ma'am. Inadawat na daw tanan na to ang igsuon na Muslim. No? So wala tayong, dali, yes, wala discrimination. Inadawat nila daw tanan. Daghan kayo wala mo daghan client is Muslim. Basta ka ng kuan lang, ang binalitay na lang mo is ka ng mga politicians. Kaya mo mabusa ang kuan, mahadlok ba? Nagkakag-bodyguard, mga yan lang. No? So, kaya siya, binalawat na lang ang tanan. Other questions? Kaya kung wala yung mga tana, ako may mga tana. Sige, paunahay tayo no. So, paunahay, mga alert. Kinsa na rin ang pinakauna mo tindog. Except kayo mong nalitindog, ha? Ato, kita-kila ko si ma'am. Ma'am, dali, atagan makabayo, aptik kayo nitindog. Wala kang aptik, di ba? Aptik kayo nitindog. Wala ko naman tayo, nitindog na siya. Wala katawan ka pa yung ma'am. Di ba? Congrats, ma'am. Nitindog na ka, ma'am. Kaya aptik ba? Ano yung mga agent? Aptik ba? No? So, other question ako. Pila ka hectares ang total development nato sa buhangin? Una na ako nakita ang kamot ni ma'am. Kanina ka-laser kaya. Ikaw, ma'am. 10, ma'am. 10, yes, very good. Nabinaw. Ma'am, dali, nakay ano. Ma'am, congratulations. Napadadali. Pila ka square meter ang ato ang studio unit? 26.5. Wala pa namin. Ayun, wala ka, ma'am. Pasa mo kamot. Usap mo na lang ako eh. Pila? Karon, sige. Unsa ang size sa ato ang 2-bedroom sa Amani Grand City Gate? Sige, ma'am. Mali. Sa ato ang asa na, ma'am? 66? Mali. Sige, ma'am. Tama, si ma'am. 22. Walay 2-bedroom. Amani Grand City Gate. Diba? Walay 2-bedroom sa Amani. Kaysa Piazza Ratana ay 2-bedroom.
offer lang ni Abani is only studio and 1 bedroom unit na may nawid si ma'am. So sa itong piyansa is we offer studio, 1 bedroom and 2 bedroom units. Okay? So other questions? Wala. Okay, so let's proceed sa atong promos, no? So ang atong promos ang mag-discuss kay Tara. Okay, so thank you everyone for listening. So, hi, maayong buta. Good morning. Good morning. Hello, Manoy. Good morning. Good morning. Igutom na mo. Excited naman sa mong pa-buffet. Bitaw, actually, ready naman atong food sa likod, no? So, while nag-discuss ko, okay lang matingali mo mga walang i-serve na hinay ang food para sa inyo, ha? Okay lang ba? While nag-discuss ko, magkaunsan mo, para dili mo mga luya. Ready ba? Okay ba? Okay sa tanan? Yes. Okay, so, any questions last? Any questions po regarding sa ato ang project? Wala ba? Clear lang ba ang tanan? Okay, so, for now, i-discuss po na po ang amuang incentives kanang pahalipay sa inyuha aside sa mga commissions nga inyuhang madawat. Okay ba? Okay, so by the way, my name is Star, one of the sales admin of Grandland Incorporated. So, ako ang i-discuss karon ng mga incentives ni Grandland. Actually, applicable niya siya sa Davao and Cebu projects namo. Kay dili mo limited only for the Davao projects, but also sa amuang Cebu nga mga projects. Kay daghan namin dito actually nga mga existing nga projects. So, ready? Alright, so first and foremost, we have the spot cash discount. So basically, kani siya nga promo is for our buyer. So in short, kung naamoy client nga mo spot cash, meaning na ay discount na ma-avail inyong client, right? So kung gusto mo avail si client sa ato ang spot cash discount, kinahanglan lang po na siya mo spot minimum of 20% from the total contract price. Nakuha ba? So for example, mo spot siya og 20% anang for example nga 5 million ang unit price ng client or ang total contract price, 20% po ana ang kinahanglan niyang ispat para maka-discount siya og 6%. Alright? Kaya 6% po mag-base sa ana kung pila po iyang ispat. For example, nag-spot siya og 2.5 million. 6% ni 2.5, maupo na iyang discount to be deducted sa remaining balance. Nakuha ra ba? Klaro ra? Alright. Another option, if more than 20%, for example, 100% po ang spot cash ng client, 6% po ihapon ang iyahang discount based sa iyahang dispatch. For example, 5 million ang unit or ang total contract price. Giiyahan ng dispatch ang 5 million. So 6% po ni 5 million, mauna ang iyahang discount. So mauna ang mo ang spot cash discount for your buyers. And also, ma-avail lang po na niya once mag-spot si client within 30 days from the date of reservation. Nakuha ba? Okay, just for example, diha pa mo decide si client mo spot after 3 months or after 6 months. Actually, pwede siya mag-spot, walay problema, pero dili na siya ka-avail sa discount na 6%. Nakuha ba? Alright. So next one, we also have this monthly promo for the month of July. Kaya amuha magong mga monthly equity sa mga buildings or sa unit, nagalahi na siya monthly or depende sa offer sa management kung sa iyang pa-promo for this month or for the next month, right? So for the Amani Building B Studio, we have 21,000 straight monthly equity po na siya for studio units. And for the 1 bedroom naman, it's around 36,000 po na ang iyahang monthly equity. So again ha, under rent to own po ito na monthly equity. Okay? Familiar naman mo no sa RTO, na-discuss naman no? So next one, we also have the building C. For the studio, we have 9,900 start
starting monthly equity. And for the one bedroom naman po, we have 16,900 pesos starting monthly equity. And for the building D naman, we have 10,900 for the studio type. One bedroom, 18,900 for the one bedroom starting monthly equity. So this one is good for or applicable for the month of July, right? But for the next month, most likely extended ni siya. Dili mo increase mag-as-is gyapon ang amuang monthly equity for the Amani buildings. Okay, maklaro ba ninyo? Sure? Actually, murag na sample computation din naka-attach sa iyong sales kit. So by the way, di ay tanan ba nahatagan og sales kit? Kinsay wala. Okay. So maybe later or tomorrow, pwede rin na wala siya i-blast sa iyong group chat. Tanan ba na sa group chat? Kinsa may wala sa group chat kamong tanan? Kinsa may wala pa sa group chat? Ay, okay. So katong wala pa sa group chat, mga newbies nato, pwede mo magpa-add sa kung kisay nag-invite sa inyo para ma-appeal mo o update dito. Kaya from time to time, we have updates po regarding sa amuang project. Right? So ako ay nang i-discuss briefly ang ato ang computation. So for this one, this is the computation of our rent-to-own unit, Amani Building D, katong color yellow. So just in case na may client presentahan or interested makuha or mag-invest of property, for example, studio unit, for every reservation of unit po, we have 20,000 reservation fee. Deductible na po na siya sa remaining balance. It's either studio 1 bedroom, 2 bedroom unit, or parking lot, 20,000 po ang amuang regular nga reservation. Alright? So, maghatag lang na siya reservation fee mo na ilang i-cash out para ma-reserve ang unit under the name of your client. And then, after a month po, mag-start na ang iyahang equity down payment. Okay? So, again po, ang amuang pricing is nag-vary na siya kung asa nga floor or asa nga facing ang unit ni client. Okay? The higher the floor, the higher the price po may. So, for example, kung sa siya nga floor, Mr. Ken. Okay, for example, sa 7th floor, unit 32, ang list price or unit price po ana is around 5.3. Okay? Plus 12% na VAT, it's because any property po na nag-exceed of 3.6 million, automatic vatable na siya into 12%. Nakuha na ba? Clear? Okay, plus 12%, a total of 5.9. So, muna siya ato ang price sa 7th floor nga studio, unit 32. Ang orientation nato ana is facing east. Okay? So, again, 20,000 na to ang reservation fee. Then, after a month, mag-start na ato ang equity. So, di ba, nakita ninyo ganina sa layout nga 21,000 po ang ato ang equity sa building B. Nakita ba ninyo? Okay, karon makita ninyo nga 36,000 po ang first 5 monthly payment ni client. It's because ang move-in fee po ni client naka-staggered into 5 months. Nakuha? Kinsay familiar sa move-in fee? Ay, okay. Kanino yung maka-award sa ma'am. O saan ang move-in fee po, ma'am? Ang bayaran na siya, ma'am, before mag-move-in ang client. Yes, opo. And of course, basi mangutana mo para asa man ang move-in fee. Okay, congratulations di ay ma'am. Unsa ka nga riyang team, ma'am? Okay, congratulations to Pinoy Estate Realty. Mo kini sa isa sa pinakakusgan na mo. So, again, let's go back sa ato ang computation. So, for the move-in fee po, maupo na siya. Basi matingala mo para unsa man ang bayaran ni client ng move-in fee. So, ang move-in fee, ma'am, mauna siyang bayaran ni client before siya makapuyo sa unit. Kaya mo man ang processing sa wiring, sa unit, sa water meter, electricity, tanan wirings po sa unit para pag-turn over kay client, ready to use na po ang unit. Nakuha? Ma'am, pilay amount sa move-in fee ninyo. Okay, for the move-in fee, ma'am, 2% po na siya from total contract price. And kana inyong makita nga transfer charges, 6% po na siya out of total contract price. Meaning,
si transfer charges, okay? While si move-in mo, na siya sa wirings, no, as I've said, kana si transfer charges naman po, mo na siya ang processing sa title na sa unit ni client. Or kana mga real property tax na required sa ato ang BIR. Nakuha ba? Okay, so mo na siya ang bayaran ni client. Put ang transfer charges once na mo fully paid na po siya sa iyang equity. Nakuha? So again, for the Mr. Ken, pamove lang po naman, no? So for the equity payment nga for the first 5 months, naka-staggered man na to ang move-in fee, no? Included na po dira ato ang 21,000 nga equity payment. So mo lang natay total na 36,000 for the first 5 months. Kay ang estimated po nato sa building B, since ongoing ang turnover sa karon sa atong building B, no? Ang target po ana mapuy-an ni client is after 5 months. That's why ang iyahang move-in naka-staggered into 5 months. Then 6 months onwards, straight na siya nga 21,000 ang iyahang down payment or equity payment. Nakuha ba? Clear? And of course, the remaining balance, we have 5.4 plus ang transfer charges na 356,000. Okay? So, kana si transfer charges, pwede na siya makover sa loan or pag-bank application ni client. Pero, walay guarantee nga included dyan na siya all the time. Kaya nagabari lang po ta sa approval sa bangko. Okay? Kung pila ang amount ang ma-approve ng client. Nakuha na ba ka? Okay, so again ha, this is under rent-to-own scheme. So for the rent-to-own po, na ay option si client. It's either tama lang siya sa equity payment, meaning to say, dili siya mo-proceed sa bank loan. Pero any payment po na iyahang nabayad under rent-to-own scheme is not refundable, especially ang reservation fee. Any payment na nabayad ni client, not refundable po. It's because nagamit naman niya ang unit. Technically, si client po, renter pa lang na siya. Diha na na-manage ni client once mag-take out na sa bangko ang remaining balance. Meaning to say, fully paid na po si client sa unit. Nakuha ba? Okay? Okay. Any questions regarding sa atong computation? Wala ra? Okay, klaro naman no? So next one, of course, mo ni siya ang amuang monthly equity for the parking nato sa Amani Building B, C, and D. So for the Amani Building B, 10,000 pesos ang atuang equity payment. Building C, 8,000. And of course, atuang Building D, 8,000 diapon ang atuang monthly equity for the parking. Next one, of course, this is now our monthly equity payment for the Piazza nga project. So, si Amani, ngahit na siya nakarento-on man. Ang atuang Piazza 1 and 2, doon na siya ka-building, no? So, lahit po na siya scheme, regular scheme na siya. Meaning to say, dili na pwede mapuy-an ni client ang unit, not unless fully paid na siya sa iyahang down payment. Kaya diba, si rento-on, pwede naman niya magamit ang unit, basking gabayan siya sa iyang equity. No, for as long as available ang bilang unit. While ang ato ang regular na Piazza 1 and 2 nga mga units din na ang building, dili na niya pwede magamit po not unless ma-fully paid si equity. Right? So for the Piazza 1, we have 8,500 starting monthly equity. For the Piazza 2, we have 7,800 pesos starting monthly equity. So meaning, for the first 1 year ni client, 7,800 ang iyang equity. By the second year, musaka na siya into 8,800 and so on and so forth until mahuman siya sa iyang equity. So question, interest ba na siya ma'am? Kay yearly man musaka. Interest? Of course, di na siya interest. Payment scheme po na namo nga mag-start with me mubo kay para at least kaya ka sa bulsa sa inyong client no kay of course mo assume gyud ta nga naa po na siya other expenses na kinabayaran. So at least for the first year ni client makaya ra sa iyahang budget ang 7,800
And yearly, magkasaka lang siya. Batanan iyahang nabayad sa equity po, deductible na siya sa total contract price. Kuha na ba? But of course, ma'am, akong client ma'am, makidili man gusto ang nga payment. Gusto siya straight para wala ilibog. No, kay basig matingala siya after a year niya bayad, maurag ako na hindi bayad, no, 7-8. Wala siya na, or nalipat siya, no, wala siya kabayad, or wala siya kapansin na insaka na iyang equity. So, kala siya, pwede na niya i-request actually sa management na magka-straight payment na siya. Easy lang kayo na siya i-compute, no? Muna siya ang pinaka-easy yun nga i-compute. Okay, for example, ang atuang total down payment is, let's say 12% out of total contract price. So, mag-compute lang ko ng 12% from kung pila ang total contract price ni client divided by 50 months. For example, 50 months to pay ang atuang down payment. So, kung saan mo labas, mauna siya iyang straight payment or among ginatawag na deferred payment. Okay? Kani siya step-up payment po ang amuang gina-offer kay client. Okay? So, next one. Okay, for the parking lot naman for the Piazza 1 and 2, we have 5,000 straight monthly equity for 60 months. Okay? Questions regarding sa itong mga payment scheme. Wala ra? Okay. Wala ra, no? So, next one. So, for the buyer's promo for the month of July, so, since 26 naman taron no, mag-end ang atuang buyer's promo this July 31, 2024. So, for every reservation po of units, it's either Piazza 1 or sa Piazza 2, si client pwede maka-avail sa atuang buyer's promo nga appliances. Ma'am, kung saan ang mga appliances? Okay. Kung studio, regular size na to nga studio, ang iyahang ipa-reserve kay naa siya 32-inch TV and 1 microwave. Pilay size sa ato ang regular studio sa Piazza? Asa naman yung mga kuliko? 21. Yes, correct. Si ma'am, no? So, awarded po nato si ma'am, no? Kaya nag-effort na siya putig liha. So, again, na ato ang regular tax for the studio, we have 26.85. Si Amani? 26.84. So, daghan naman kayo mo nakatupag. Wala lang sa may award, no? So, ang difference lang po na to, pag regular cut ang na-reserve, again, 32-inch TV and 1 microwave. For the bigger cuts na studio, if magpa-reserve si client, mostly, located na siya sa ato ang mga basements, tama? So, naadi ko ato ang mga bigger cuts na studio. So, we have 40-inch TV and microwave ang ma-avail ni client. But of course, please take note, kaning mga promo na mo, mostly, with mechanics na siya, with terms and conditions. Pag dili niya ma-meet ang terms and conditions ni company or ni developer, ma-forfeit ang promo ni client. Naklaro? So, dili porke naka-reserve ang inyong client, goods na na siya appliances or sabi na mga promo ninyo. So, naako ni terms and conditions ani. So, just, for example, nag-reserve na inyong client. Please make sure na tanan requirements ni client na submit na siya within pila ka days? 1 week ko ganahan okay, 30 calendar days po na siya. Okay? Including or counted ang Saturdays o Sundays. Ay nga naman, pwede malagyapon yung later ana sa inyo sa showroom kay open man ni. So, there's no excuses po nga, ma'am, wala man may office anong Sunday, kuwan man na, family day man na. So, hindi ko na siya excuse ha, kay most of our requirements, pwede naman siya scan, picturean lang na ninyo, except sa ato ang reservation documents and the contract to sell. And of course, ang inyong TBCs or post-dated checks na maugin na ang isa sa pinaka-importante nga inyong masubmit. Okay? Since within 30 days man ang inyong compliance sa document, no? Aside sa mga documents nga i-submit ni client later, may isa-isa na nato ang mga requirements, no?
Basta take note, within 30 days yun ang niya or ninyo ma-comply ang requirements ni client. Kaya pag more than 30 days, automatic po ma-forfeit si promo ni client. Okay? For example po, nahatag or nasubmit niya within 30 calendar days ang tanan requirements, basi muduo lang dito or ang inyong client, ma'am, asa naman akong TV? Ika 31 days naman ako ron, na-comply naman. So, dili na din, ha? Diha na ma-turn over kay client ang appliances once corrected by ma-turn over na ang unit ni client. Diha na mahatag sa iya. Okay, naklaro ba? So, yung ana ato ang buyer's promo for the month of July. Okay? So, another one, of course, kung naatay pa buyer's promo, naaputay pa seller's promo. Para rin sa inyuhang mga pinalanggang ahente. No? So, familiar mo sa seller's incentive nga cash outright? Yes. Familiar? Inside, dili familiar sa cash outright. 9,000. Okay. Ako, dahil mo na. Yes, ma'am. Ako mo gulo mo. Yes, okay. For the cash outright, ako lang explain no, sa katong di familiar. Okay, since di ba naamtay reservation nga 20,000, pag magpa-reserve ang inyong client o 20,000, ang 9,000 po ana automatic ihatag na namo sa inyong. Nakuha? Kaliwaan. Basta cash payment lang po. Okay? Kaya pag cheque ang ihatag ni client or bank transfer si client sa direct sa among account, dili siya matawag nga cash outright pero ma-process actually na gapon sa inyo ha. Dili lang siya outright na or instant na dayon mo, i-process lang na siya. But actually dugay yun ang mga processing no pag-abot sa mga incentives. So pag muagi ang processing, mostly mudagan siya 3 to 4 months ang processing. But not bad, at least naamoy inahulan. Nakuha? Again ha, ang cash outright po namo na 9,000 na inyuhang makita, makuha or ma-avail na ninyo pag cash payment ang ibayad sa inyong client. Ma'am, example, ako ang client na as abroad. Kung saan gusto kayo na po ma-avail ng 9,000 pag kayo nahanglan, kailangan ako mga bayro nun. So, pwede, actually, namin mga suggestions, no, sa mga abroad ninyo mga clients or even naalang dito sa local pero layo, hindi ka visit sa showroom, hindi makapareserve physically dito. Pwede, kung kaya ninyo siya i-encourage nga sa inyong bank account i-deposit, kahit kamo na lang mubayad actual dito sa showroom or masking sa illustre office na mo, pwede na ninyo i-suggest. Kaya pag sa inyong bank account, of course, secured na inyong 9,000. 11,000 na lang na ang inyong ihatag sa amura. Nakuha ba? Pero ayaw mo kabalaka kay ang reflect sa resibo ni client kay as is 20,000 gihapon. Nakuha? Pag check payment po, kung gusto dyan si client na check payment, so kana, kung mismo si client gustong siya yun nga, ay check payment lang. So, wala tayong magbuhat, check payment din siya. Pero muagi na process ang inyuhang incentive, kaya cash outright. Muna siya ginatawag na mo nga reservation incentive / cash outright. Kung instant ninyo ma-receive. Nakuha? So, kanang 9,000 cash outright, makuha na ninyo for every reservation of unit. It's either unit or parking. Basta kada reserve ni client, magkuha o isa ka unit, 9,000 ninyo ha. Pag mag-additional na po o parking, another 9,000 na po mo na. So, a total of 18,000. So, ingana kadali mo makakuha sa amuang cash outright. Patalik doon lang na po si client. Patalikod na yun, no? Nanitulong ninyo 9,000. So, pagtalikod ni client, hatag dayon ni anak sa inyo ha, 9,000. Okay? Nasabtan ba? So, how much more kung sa isa ka bulan nakalima mo ka unit or masking parking lang, nagyapon mo cash outright anak. Okay? Studio, 1 bedroom or 2 bedroom or even parking basta kada reserve si client sa unit,
na amoy cash outright na 9,000. Nakuha ba? Aside po sa 9,000, if ever sa piyat sa mo reserve si client sa iyahang unit, additional mo og dusit lunch at Manayaw Cafe. Kinsa may nakaadto na dusit sa Maylanan. Uy, si ma'am no, murag sa Lubi Plantation. So kinsa may nakalaay dito, wala pa? Or naka-dine-in man lang no? So, I hope no, atuan ang i-aim, at least matry po na to ang ilahang dito, ang ilahang mga meals na ma-offer sa atuan. So, for every reservation po di client, sa Piazza 1 or Piazza 2 nga mga units, except for the parking, na amoy dusit dito Manayaw Cafe lunch, good for 2. Okay? Kaya para di po mo mag-inusara no, na amoy kauban with Ana. So, depende kung kinsa inyong i-invite, kung wala may kauban, no, anak? So, again ha, di ba, for example, kung amani ang kwao ni client, naamoy cash outright na 9,000, pero walay dusit. Kay amani man ni unit. Pero pag Piazza, 1 or 2, studio or 1 bedroom or 2 bedroom ba na iyang i-reserve, naamoy additional dusit Manayaw Cafe lunch for 2. Kuha ba? Okay. So ma'am, kung saan pag-avail sa dusit, for as long as po makomplete lang ninyo ang reservation documents, walay number of days. As long as makomplete lang na siya, diha po na mo i-process ang vouchers ninyo, anak. Okay? Kuha ba? Okay. So, okay, next one. Alright. Ay, next one na wala naman i-open house. Actually, monthly may Open house. Actually, monthly may conduct o open house event na mo sa showroom. 2 days na namo na siya conduct na event. So, for the month of August, next month, ang schedule po namo sa open house will be August 17 and 18. Saturday and Sunday po na siya. So, open to all na siya. It's either magdalakag, friends nimo, or any prospect clients, or even masking ikaw lang gid ang ato, walay problema. Invited po ang tanan anak with free snacks. Okay? So, kung available mo ani nga adlaw, kung mulaag mo sa Kadayawan, hapit na lang mo sa amo ang showroom, no? Kaya mo ang showroom open na siya from 9 a.m. to 7 p.m. Okay? Alright, so of course, naapon may mga pa-promo nga, exclusive lang po ani nga adlaw. So, as you can see, no reservation fee po. Meaning to say, kung gusto si client o invest o unit, wala siya kinahanglan ihatag na 20,000 pesos. Nakuha? Ang kailangan lang po bayaran ni client is only first monthly equity. For example, sa Piazza 2, pila ba ang first monthly ni client sa Piazza 2? 7,800. So, maulang na ang kailangan niya ibayad para ma-reserve lang ang unit under sa name ni client. Ma'am, wala may reservation gihatag si client. Asa man akong cash outright, ana? No? Kasi mag-uul mo kayo, may madawat. There's nothing to worry po, mga ma'am and sir. It's because even no reservation fee ang i-avail ni client, 50% po ni first monthly automatic inyuhang advance commission serve as your outright. Nakuha? So, dili mo, lugi ihapon, kay naayapon mo yung malawat. Ma'am, on that day, since no reservation ang inyuhang buyer's promo, pwede ba mo avail si client of 20,000 pesos kay mas gusto mo kung dako ako ang outright makuha. So, mas maayo kung naay reservation ang inyong client. Okay? Depende yun na siya kung saan ninyo pag-market ang client. Kung feeling ninyo medyo out of budget sila pero naagit ang interest sa iyaha, might as well i-offer ninyo ang no reservation fee. But if feeling ninyo daghag murag baga iyang bulsa, tampok iyang pitaka, pwede na ninyo offeran o 20,000 pesos. Kaya of course, kanang 20,000, deductible na lang ihapon na siya sa total or sa remaining balance. Okay?
Gigutom na ba mo? Gigutom na, hallelujah naman mo, ang upan na nampiling. No? Gigutom na mo? Or wala pa kay dili na mo ipa-serve? Kung wala pa mo gigutom, dili unya na lang. Gigutom na mo? Okay, so while nag-discuss ko, please na lang po assist. EJ, please na lang po assist para hindi na-serve na sa ilahan, no? Okay. So nakuha, ay, yes ma'am. Naalang ko'y pangutana ba? Halimbawa ka nang mag-open house ka mo, pwede ba may mag-add to dito bisag wala may client? If ever na ay ma-add to nga client tapos ma-entertain na mo, mag-close deal, pwede na siya. Yes, wala problema. Maski wala mo dala-dalagaan mo dito, gasuroy-suroy, gani. Naniid lang mo sa mga ngayon. Wala problema. Mas kailangan ni Ana, meaning, na ang interest na makakita sa mong showroom. Or mas maayo po nga namin madala. Kung ma-close deal na siya actual, of course, automatic na problema ay makuha na or madawat ng mga outright. So, okay lang po. Ano ba dito makita na mo ang client niya, may 13 na mo, pwede na Yes. Opo, walang problema. Just in case, maka-timing o walk-in dito kay of course kami, as sales admin, di po may allow mamaligya. Kaya bawal man sa mong company. So kung na-ay walk-in, diretso gina sa inyo ha. Depende kinsay makauna o entertain. Okay? Ano ha? Kung na-ay walk-in, mag-close deal dito, mas maayo. Murag sa inyo ha, yung panong gasaan kung na-ay walk-in. So naaga po ko'y outright anak makuha. Basta magka-reserve lang yan si client. And of course, since ang atuang open house will be next month, as early as now, pwede na ninyo i-open up sa inyong mga friends, especially kapag nasa abroad ninyo mga kaila, pariente, mga classmates ninyo before, pwede na ninyo i-offer. Kaya at least maka-ready siya or makatagan ninyo siya idea ba regarding sa amo ang mga projects. Okay? And of course, pwede po mo magpa-hold of unit. For example, na ay interesado si client, makuha og unit, anak specific na unit, pwede mo makapag-hold og unit within 24 hours na yan siya. Okay? Pwede lang po ma-hold ang unit depende sa building. For example, ang building na mo, let's say, for example, building B sa Amani, mostly 3 to 4 units ang available, anak. So, paunhanay, good mo, ana, ha? Kay dili, basta-basta makahong paggamay na lang ang available kay first come, first serve basis, good ni ana. Pwede mo makapahong dito sa daghang available, mostly sa Piazza 1. Okay? Kay daghan pa man good mo mapili, ana. Okay, so after 24 hours ninyo of holding sa unit, kung dili ma-reserve ni client ang unit, pwede siya ma-open sa lain. Pero kung wala ka interest ato nga unit, pwede ka pa naman i-offer. Okay? So nakuha na ba itong open house na buyers promo? Nakuha na? Alright, so next slide please. So again, aside sa open house na mo this 16 and 17, 2-day event, na-approve Kadayawan buyers promo. So aside sa appliance nga inyahang makuha sa Piazza 2, for example, nagkuha sa ulitin ha, pag na-timing ani nga adlaw, nagpa-reserve si client between August 12 to 16, 5 days na siya, additional na po na siya 15,000 worth of gift certificate. Sponsored by our very own Gaisano Grand Group of Companies. Mga Gaisano Grand, diha na niya pwede magamit ang 15,000 na GC. Okay? So, again ha, Gaisano Grand, lahi po si Gaisano Mall ha. Dagan po kayo sa Gaisano Mall, mamuntra mo. Hindi yun na, ma-error yun na inyo ha. GC dito ang. Kaya sa Gaisano Grand lang na siya pwede. Pwede mo sa groceries, sa department store, or basta within Gaisano nga ilahang company. Okay? Additional ni siya. But again, kanang 15,000 nga GC ni client, diha na ma-receive ni client pag
turnover ang unit. And of course, na-approve yung mechanics ani dugay kay ma'am no, pila na lang kantidad ng 15,000. Basta microwave na lang na. So at least not bad na agya po additional incentive aside sa appliance na iyahang makuhaan na. Okay? Again po, highlight lang na po ni nga GC or gift certificate, maka-avail siya ang pagsaktiyan sa 2 na units lang. Dili siya applicable sa Amani, dili po siya applicable sa PSA 1. Okay? Alright. So, for compliance, gihapon ni siya within 30 days of compliance. Okay? So, next one. So, okay, for the, Manning Booth at Tagum Gaetano Grand Mall. Actually, earlier, bago lang din nag-set sa amuang booth dito, So, if ever interested ang inyong team or ang inyong real team mag-manning sa amuang booth dito, we are open for schedule po. 1 week po na siya na schedule. But katong mga realties nga na today, present today, you have actually option to booth or man our booth for 2 weeks instead of 1 week kung gusto ninyo. Okay? So, kani siya, mag-start ni siya next month. So, August 1 to August 7, pwede mo man sa atua booth dito. Daghan ino karon kay open house in kuan. Okay. So actually, nag-blast kami ani sa inyo mga group chat 1 week before, no? So for August 1 to August 7, ang real thing na nag-schedule po is ang MCLE. Tama? Okay. For August 8 to 14 naman is ang Pinoy Estate Realtors. So kung kinsa tong mga naka-assign daily, pwede lang mo coordinate sa inyong brokers or team leaders or unit managers para ma-schedulean mo kung sa mong adlaw mo man dito sa ato ang booth. Okay? So of course, kung unsa ang operating hours sa mall, maupod inyong pag-duty dito. Bawal po ang early nga early out. Kung mag-early out mo, for example, emergency lang, please po i-heads up ang inyong mga brokers or team leaders para ma-aware po sa inyong mga schedule, okay? So at least 2 to 3 person ang pwede makabooth dito. Depende ka po na sa inyong realty. Okay? Nakuha ba? So ang available po namo nga schedule for Manning Booth is August 15 onwards. Kung gusto mo kindly PM your admin po, sales admin, is either sa AMUA, ngayon mga sales admin, para ma-schedule ang inyong real team. Alright? Okay ba? Yes. Hindi naman upang taon, no? So next one, please. So next, we will be discussing our incentive. Yay. Okay na ba? Di pala ito mauwi mo ang liyaw-liyaw kanina, ma'am. So di pa lang ito, pakuan pa lang ito, no? Introduction pa lang ito namin sa mga pa-promo para sa inyo o sa mga buyers na ito. So this one, mga incentives, additional incentives ninyo, pag makakota, especially makakota mo under kay Grandland na mga projects. Okay. So first incentive, of course, we have the individual incentives. Under anong individual incentives, ma'am, mo na siyang per unit sales. Under po, or ang breakdown sa per unit sales, mo na siya ang reservation incentive o ang booking incentive. Duha na siya kabuok. So meaning, kung makahalin kag isa lang kabuok unit, pwede nimo ma-avail ang duha ka incentive per unit. Mo nang reservation incentive o ang booking incentive. Again ang reservation incentive / cash outright na siya. Aside ni cash outright, naapagod mo'y booking incentive. Depende kung i-avail ninyo. Okay? Aside sa per unit sales, we have the spot payment incentive. Katong spot cash ang inyong client. Aside, we also have the quarterly and annual incentive po as your team or realty or group ninyo
And last one, we have the add-on incentive. Monthly na siya nga gina-offer ni developer or depende sa kung sa'y mga gustuhan ni ni company na i-offer para sa inyo ha. So kani siya, atuan siya isa-isahon o discuss. Okay lang ba? While nagkakaon mo? Okay, para mabusog pag yung pag-ayo, no? Ayan. So again, we have the reservation incentive or katong cash outright. So, for example, nag-transfer si client direct sa among bank account or nag-check statement, diba? Dili man mo ka-avail o cash outright, kay reservation incentive man, meaning i-process. Pag i-process na siya, mauni ang kailangan or initial requirements para ma-process ang inyong incentive. Kaya kung wala na ay isa ka buok document na rin na dili ninyo ma-submit, dili po na ma-process ang inyong reservation incentive. Okay? Kaya dili porke ning-deposit ang inyong client sa among bank account, ma-process na yun. So dili na siya naagapon yung mga initial documents na kailangan. Okay, upon reservation, aside po sa 20,000 na gideposit ni client, we also need the 2 valid IDs of client with 3 specimen signatures. Pag naay co-buyer si client, na ay asawa or partner na gi-include sa buyer's information sheet, silang duha ang provide po ng 2 valid IDs. Again, with 3 specimen signatures. Please make sure ang iyahang specimen signatures same sa mo reflect sa ID. Okay? Kaya daga namin na-encounter nga wala na kalimao ang iyang signature. So, dili na siya pwede or dili na mo na siya i-honor. Okay? So, aside sa 2 valid IDs, we have the originally signed documents. Ma'am, unsa man na siya? Kanang ginamin ana is ang reservation documents na mugikan lang na siya sa bua. Okay? Ang kailangan lang gibuhaton sa inyong client is mo fill up na siya completely sa mga details o mo sign na siya each page. Kung again na siya co-buyer, appeal si co-buyer mo fill up o mo sign. Okay? Aside sa inyong client, of course, kamo as agent, mo sign gihapon mo. Kaya kung naay maski isa ka book signature ninyo ang wala nag-reflect sa page, dili gihapon na siya mag-process inyong incentive. So, in ana ka-importante ang inyong signatures. Ha? Pag abroad ang inyong client, unsaon man ang pag-process? Correct. Pwede ta mag-suggest o attorney-in-fact or special power of attorney. Authorized person ni client na pwede mag-sign sa tanang documents on behalf kay client. Nakuha ba? So, again, maghatag mo og notarized SPA or even masking scan lang for the sake nga makita lang nga mo inyuhang name nga kamo ang i-authorized person ni client. But might as well original ang inyuhang masubmit na SPA, notarized. Okay. Ako alam po din i-highlight no for our notarized SPA, no need ang consularized or red ribbon. Familiar ba mo anak, no? So kanang red ribbon, diha na ninyo kailangan i-submit pag for bank loan application na si client. Pero during down payment, sa AMUA pa lang, no need ang red ribbon. As long as locally notarized, original ang pag-notarize diri sa Philippines, pwede lang na siya. Basta original ang pag-notarize o original ang signature sa inyong client. Nakuha ba? So pwede na siya ng SPA. So nothing to worry po, kaya ang SPA na mo, na ang form format. So, pwede rin na email sa inyong client, print out niya dito, fill upan, sign na, padala na po natin rin. Kung kamo ang authorized person ni client, mo fill up mo ana or mo sign mo ana, then kamo na magka-notarize na rin. Okay? Kung pariente ni client ang SPA, kana pwede i-assist lang din ninyo ang SPA ni client. Okay? And of course, ang 2 valid IDs po ni SPA. So, muna siya ang initial requirements para ma-process ang inyong reservation incentive. Okay? Nakuha ba? Okay. Next one, we have the booking incentive. So, diba, sa isa kahalin, duha man kabuok incentive ang inyong makuha. Ang reservation or cash outright o ang booking incentive. For the booking incentive, mag-depende na siya sa number of days ninyong compliance. So,
So as you can see na aming 30, 60, 90 days of compliance. Kani siya nga mga documents ang kailangan ninyo masubmit within a span of time. Kung pila ka buok or kung pila amount inyong gusto i-hit ana. Pag within 30 calendar days ninyo ni masubmit, mas dako inyong booking. 10,000 pesos subject to withholding tax. Pag 60 days ninyo na comply, 5,000 pesos subject to withholding tax. And if 90 days po ninyo na comply, 2,500 po na siya nga booking incentive. Again, subject to withholding tax. Right? Pag more than 90 days, pila ba makuha ninyo? Pag more than 90 days, wala na. So, naa sa inyo ha, ang powers na ha, or ang option kung maka-avail pa yun mo, or kung dugay din naman yung panlagay yan kayo, no? So, maaptan kung 90 days, lampas 90 days. So, sad to say, forfeited with na ang inyo ha, booking incentive. So, these are the following documents na kailangan ninyong mag-comply within anak na time. So, aside sa inyong gihatag na initial documents during sa reservation sa unit, we also need the TIN certification coming from the BIR. So, dili itong TIN verification ha, dahil na siya. Ang TIN ID, dili po na lang mo siya i-honor as your TIN certification. Na-agyoy TIN certification na gikan sa BIR. Okay? Ma'am, how about itong mga notification, ma'am? Bago karon gina, murag, tawag na, notification gikan sa BIR. So, kana siya, dili gyapon na pwede na mo i-honor. Kaya wala mang, ang importante mang good sa TIN certification is mo reflect ang taxpayer type ni client. So, mo nang we really require the TIN certification. And of course, make sure si TIN cert with documentary stamp na siya. Kaya pag walay mo appear na doc stamp, dili gyapon na mo i-honor. Okay? Especially ang details ni client, make sure correct anan details. Ang spelling sa name, ang birthday ni client kinahanglan, correct yun na siya. And if in case nagpa-reserve si client, bago lang siya na menu, tapos iyang ID kay single name pa or katong maiden name pa niya, okay lang na siya sa ID. But make sure sa TIN certification, ang mo reflect ang married name na niya. Okay? Pwede na lang niya ipa-dash. Basta make sure ang mo reflect is katong married name na ni client. Okay? Aside ni TIN cert, we also need the mga scan copies lang ni siya mostly ma'am ha, kanina sa center. Aside po ni TIN cert, we also need the birth certificate ni client or if married si client, marriage contract. If widow si client, ang death certification lang po sa ang spouse ang kailangan ng mga. Basta any proof na matuod yun na widow si client or divorce ang inyong client or legally separated si client. Pero pag separated lang sa balay, walay papel nga present, dili yun na siya pwede. Mo-appear yun ang spouse sa document ana. Whether ang inyong client mo oppose ana. Kailangan yun ang signature sa spouse kay unless na siya mahatag na legal papers. Okay? Nakuha ba? Aside po ana is ang proof of billing. So, kani siya, take note sa proof of billing. Di ba, ang uban kay kailangan is ang income or ang payslip. Sa amoa, walay payslip nga kailangan as long as naalay proof of billing. Nga nakaning sa inyong client. For example, ang water bill, electricity, credit card, so pa na siya, insurance nga naka-name kang client. Pero kung wala yun siya gina-monthly nga bayaran, even PLDT, pwede ko na siya ha, ano na lang mo gina-honor. Pero kung walay billing si client nga naka-name, kung asa siya kapuyo, for example sa iyang parents, pwede lang kato yung i-submit for as long as naa siya authorization letter gikan sa iyang father or mother and the valid IDs of his parent, kung kinsa nakapangalan. Basta naalang yo'y attachment si client, kung nagarenta lang si client, of course, ang tag-iya sa iyang rentahan, mangayo kung authorization letter and valid IDs. Nakuha ba? Yes, ma'am. Pero
kung ang isabit ni client ka ng inyong gina-order sa Shopee, sa Lazada, or sa bana, hindi na siya pwede ha. Hindi na siya gina-honor na mo. Kato lang siya ng mga kato kung i-mention mo na siya ang mga gina-honor. And of course, pwede po ang barangay certificate. For as long as ang naka-specify sa certificate is kani siya nga purpose. Okay, kailangan wala siya no ato ang barangay cert. So as long as mauni siya ang purpose sa barangay cert, walay problema. Wala siyang gina-honor. Okay? And then ang 2x2 picture. So pwede rin ang mag-selfie si client, ang yang background puti. Pwede rin na siya kami na ang print. I-send lang na sa amo ang messenger or sa email. Pwede na kami na ang mag-print na sa document ni client. And of course, ang originally signed contract to sell or contract of lease. So, si contract to sell or contract of lease, kailangan original ang pag-sign ni client as well as kamo as agent. Kaya kamo man ang serve as witness ana sa iyang contract. Lahi po sa reservation documents, lahi po sa contract. Okay? So, again, kung abroad ang inyong client, pwede yun si SPA ang mag-sign sa tanang documents. Okay? Para less hassle sa part ni client, ana. Alright. And aside, ana, of course, the very important document ang complete post-dated checks. Okay? Pag malingon tag complete post-dated checks, aside sa monthly equity nga iyahang issue, for example, ato ang piyat sa 50 months to pay. 50 pud ka buok iyahang i-submit within ana nga time or ana nga days. Kung gusto mo na adjust i-hit na booking, no? Aside sa down payment or equity payment nga gi-issue ni client, always take note nga mag-plus 3 checks good mo for the move-in fee, transfer charges, and remaining balance. So mauna siya ang requirement, kanatanan ang requirements para maka-avail mo sa booking. Okay, for example, ang i-comply lang ni client is ang PVC nga only for the down payment, wala itong tulo ka po additional. Sad to say, ma-perfect yun ang inyong booking. Nakuha ba? Ma'am, manong mag-additional 3 checks man siya, nga dili man na niya, or ibang ko man na niya, especially ang remaining balance. So, kana siya nga part po, collateral na siya sa part ni developer, kana iyang pag-issue sa additional 3 checks, especially ang remaining balance. Kaya ang amo ang buhaton ng good-ana, once mahuman na siya sa iyang down payment, di ba, mag-proceed naman siya sa bangko, 6 months or even 1 year before mahuman ang iyang down payment, pwede na siya magka-pre-approval sa bank, ana? So, pag time nga mahuman siya sa iyang down payment and then na-take out na po ang remaining balance sa bangko, that's the time na ma-return na mo ang cheque nga i-issue ni client sa amuang atong remaining balance. So, kaliwaan na siya. Kailangan ma-take out na ni client para mahatag na mo balik sa iyang issue nga check. Kay for example, ihatagag timeline si client. Example lang ha, this month ang iyahang last payment for the equity. So, meaning by next month, mo na ang iyang schedule nga ma-take out ang iyang bangko. So, for example lang yun, magka-ipit si client or wala pa approval sa bangko for the take-out. Of course, tagaan yun siya chance ni developer na ma-extend ang iyahang pag-take-out sa bangko. For example, gihatagan siya 3 months. May sa dito is kinahanglan within 3 months, ma-take-out na yun sa bangko ang remaining balance. Otherwise, mapubos yun ni o deposit ana. Okay, of course, naman sa contract na ihang ipirmahan mo na siya yung schedule sa payment. So, make sure yun, ma-follow yun na siya nga schedule of payment ninyo. Okay? Pero, kung gusto mag-request ang inyong client of extension, especially for mga emergencies, ayaw mo kahit request ha, kaya gina-approve man pala siya sa amuang management as long as valid lang yun reason sa inyong client. Okay? Nakuha ba? So again ha, mo ni siya tanan kailangan na documents para maka-avail mo sa amo ang booking incentive. Okay, tagaan na po tamog another situation na. For example, na-comply ninyo tanan within 30 calendar days except sa 2x2 picture,
Pagka 31 days na ninyo na comply, automatic po, dito ma-fall ang inyong booking sa 5,000 pesos. Basta maliit na hindi siya masulod sa span of time, automatic ma-move na siya. Pag inyong nalitan isa lang pa-page sa document, wala na sign na ni client, tapos 90 days na ninyo na comply. Kung di pa yun niya mag-sign na within 90 days, automatic ma-forfeit ang inyong booking incentive. So muna ang option dyan ninyo na agyon sa inyo ang power para maka-avail ng aning booking. Okay? So, take note, si booking po, ma-forfeit na siya pag dili niyo na comply. Pero katong reservation incentive na 9,000, during sa pag-reserve ni client, dili na siya ma-forfeit. As long as makasubmit mo sa initial requirement. Bahalang 2 years mo mag-submit. Make sure lang sa 2 years ninyong pag-submit, existing pa mga clients ha. Kay basi, submit mo documents after 1 year.